Ang Exodus, ang kwento ng pagtakas ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto patungo sa lupang pangako, ay isa sa pinakamahalagang kwento sa Biblia. Ngunit totoo ba ito? Mayroon bang mga ebidensya na sumusuporta sa kwento ng Exodus? O ito ba ay isang alamat na nilikha upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao? Ayon sa Biblia, ang mga Israelita ay mga alipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Ngunit nang magalit ang Diyos sa kanilang pagtrato sa mga Israelita, pinili niyang iligtas sila sa pamamagitan ni Moises. Si Moises, na nagmula sa isang pamilyang Israelita ngunit pinalaki sa palasyo ng Faraon, ay naging tagapamagitan sa Diyos at sa Faraon. Hiniling niya sa Faraon na palayain ang mga Israelita, ngunit tumanggi ang Faraon. Kaya't pinadalhan ng Diyos ang Ehipto ng 10 salot upang pahirapan ang Faraon. Subalit mayroon bang mga ebidensya na sumusuporta sa kwento ng Exodus? Ang ilang mga arkeologo at historiador ay naniniwala na mayroong mga ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ng mga Israelita sa Ehipto. Halimbawa, natagpuan ang mga bakas ng mga lungsod na katulad ng mga inilarawan sa Biblia, at may mga ebidensya ng mga tao na naglalakbay sa disyerto. Ang mga arkeologo ay nakakita ng ilang mga bakas ng mga lungsod, na katulad ng mga inilarawan sa Biblia tulad ng Pitom at Raamses na itinayo ng mga Israelita bilang mga imbakan para sa mga kayamanan ng Faraon. Mayroon ding mga ebidensya ng mga tao na naglalakbay sa disyerto na nagpapakita ng posibilidad na ang mga Israelita ay naglakbay sa disyerto pagkatapos umalis sa Ehipto. Isa pa sa mga ebidensya na sinasabi ng mga iskolar ay ang mga sinaunang teksto, tulad ng mga Ehipsyong record na naglalaman ng mga kwento na maaring tumutukoy sa Exodus. Bagamat hindi direktang nagkukwento tungkol sa pagtakas ng mga Israelita, ang mga tekstong ito ay nagbanggit ng mga paglaban at pag-alis ng mga grupo ng mga alipin mula sa Ehipto. Bagamat may mga natagpuan na bakas na tila sumusuporta sa kwento ng Exodus, tulad ng mga lungsod na Pitom at Raamses, ang mga ito ay hindi sapat na katibayan upang patunayan ang katotohanan ng Exodus. Ang mga natagpuan na ito ay maaaring magpahiwatig ng mga aktibidad ng mga alipin sa Ehipto, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga Israelita ay naglakbay sa disyerto o naganap ang mga pangyayari na inilarawan sa Biblia. Ang mga pagkakaiba sa mga tekstong pangkasaysayan ng mga sinaunang teksto tulad ng mga Ehipsyong record ay hindi nagbanggit ng anumang paglaban o pag-alis ng mga grupo ng mga alipin na katulad ng inilarawan sa Exodus. Ang mga tekstong ito ay naglalaman ng mga pahiwatig ng mga pangyayari na maaaring tumutukoy sa Exodus, ngunit ang mga ito ay hindi sapat na katibayan upang patunayan ang katotohanan ng kwento. Ang kwento ng Exodus ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan at kultura ng mundo. Nagbigay ito ng inspirasyon sa mga kilusang panlipunan at pampulitika at nagsilbing simbolo ng pag-asa at kalayaan para sa maraming tao. Ngunit ang iba pang mga iskolar ay nagtatalo na ang kwento ng Exodus ay isang alamat na nilikha upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao. Wala silang nakitang mga ebidensya na sumusuporta sa pag-iral ng 10 salot o sa paghihiwalay ng Red Sea. Kahit na hindi pa matiyak kung totoo ang kwento ng Exodus, nananatili itong isang mahalagang bahagi ng Kristyanismo at Hudaismo. Ang kwento ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na nalulungkot at naghihirap. Ito ay isang kwento ng kalayaan, pag-asa at paniniwala sa Diyos. Ang pag-aaral ng Exodus ay isang patuloy na proseso. Ang mga arkeologo at historiador ay patuloy na naghahanap ng mga bagong ebidensya na maaaring magbigay ng liwanag sa katotohanan ng kwento. Ang kwento ng Exodus ay hindi lamang isang kwento ng kasaysayan, kundi isang kwento ng pananampalataya. Ito ay isang kwento na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao sa buong mundo. Ang debate tungkol sa katotohanan ng Exodus
ay patuloy na magpapatuloy. Ang bawat isa ay may karapatan sa kanilang sariling paniniwala at interpretasyon ng kwento. Ngunit anuman ang katotohanan, ang kwento ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa pag-asa, kalayaan at paniniwala sa Diyos. Sa iyong mga narinig, ano ang iyong pananaw tungkol sa Exodus? Naniniwala ka ba sa sinasabi ng Biblia o nakatuon ang iyong atensyon sa siyensya na nakabatay sa mga arkeolohikal na ebidensya? At ano-anong mga pangyayari ngayon ang pumupukaw ng iyong imahinasyon at nagbigay sa iyo ng malinaw na mensahe? Tandaan na walang katotohanan ang hindi mabubunyag at tiyak na darating ang panahon na kapwa magsasama ang nagbabangga ang bato na naghihiwalay sa pananaw at paniniwala ng bawat panig. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Dapat ka bang makialam o mananatili kang walang alam? Paki-comment sa ibaba ang iyong saloobin. Kung nakita mong isang makabuluhang paksa ito at may natutunan ka, ay huwag mo naman kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, patuloy tayong matuto at magsaliksik.